Good day mga kaboski! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, dadayo tayo kay Kuya Oliver's Goto. Dito lang yan sa San Juan, Batangas. So, kasama ko ang aking mga kaibigan ka-work. So, pupunta tayo sa Kuya Oliver's Goto. Samahan niyo ko. Ito ang unang-unang pagkakataon na makatim ako ng Kuya Oliver's Goto. Madalas ako dito sa San Juan dahil dito ang aming project malapit. So, pero first time ko walang dumahi dito. Palagi ko nasisiyempo ang kanyang kapatid. So tara, let's go! Okay na siya? Hindi ako nakadala sa selfie stick pa. Ito pala yung dinosaur ribs. Ang ultimate goto bulalo. Dito pa rin tayo sa San Juan, Batangas, no? So, stay in muna tayo for the meantime para sa project natin sa trabaho ko. So, kumain tayo last time sa kilala, sikat na si Kuya Oliver Goto ng Batangas. So, yun, nag-lunch tayo doon, then kumain, so, nagpa-picture, no? And then, ngayon, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yung aking personal input or masasabi ko dun sa ating first time na tikim sa Oliver's Goto, Kuya Oliver's Goto ng Batangas, dito sa San Juan, Batangas. Now, first, mag-grade ko siya actually ng 1 to 5, I graded 4.5 mga kaboski. Solid na solid yung lasa, wala akong masabi, napakasarap. Tamang-tama yung roasted garlic. So, talagang kumpay siya. Sarap niyang lasa niya. And then yung tender, yung baka ng laman, napakalambot, madaling nguyain. Ang sarap ng sabaw, natural, napakasarap talaga. And then yung taba, yung balat ng baka. So napakasarap, napakalasa. So as in plain siya na para siyang goto talaga. Ngayon para siyang pinakuluan o nilaga, something. Hindi ko alam ano yung ingredients pero napakasarap. So, in comes naman sa tawag dito sa area, madali siya malocate sa hindi may hirap. Although papasok siya ng isang baryo, pero hindi siya hirap makita. Madali siya makita, madali malocate. Yung malawak naman yung dining area. Medyo mainit lang kasi tanghali kami punta, di ko lang alam. And then mauko yung mga yung mga stops ni Kuya Oliver, no? Very nangiti. So yun. And then ayun nga, bakit siya naging 0.5? So, yung difference, this is my comment lang, di ko alam kung baka sa panahon nyo kumain kayo is hindi naman ganun. First item ko is yung plain siya, so walang gulay. Nagharap ako ng gulay ko sa goto. So, bagal na talaga yung nila, so wala, plain siya. Pangalawa is yung rice nila, medyo madilaw. And then, okay naman, hindi masama yung lasa ng bigas. So, expected ko, siyempre, kahit sa Manila, start white rice. May tayo sa ganun. So yun, baka bagong ani or di pa alam kung ginagamit yung bigas. So yun. Pangatlo, yung siguro yung medyo mainit, no? So parang need na natadala ng ceiling fan, no? Or any fan kung paano siya i-upgrade. And then, unlike dun sa Tagaytay, pag kumain ka ng bulalo sa Tagaytay, minsan may mga previous sila na saging, puta, etc. And then, kay Oliver naman, may palibos ng yema, no? Para pang-himagas. Ayun lang, yung kulang para sa akin, no? And this is my own opinion lang, no? Sa pagkain ko kay Oliver. And, overall naman, masarap siya, wala masabi. Tayo na yung medyo busog lang ako, kaya naka-one days lang tayo. Pero pinapa ko talaga yung, actually, tinake-out ko pa yung tira, kasi medyo madami siya talaga. Good for 2 to 3 talaga ang isang serve. So, kaya nag-one days din ako, no? Hindi sa din ko gustuhan yung rice. Talagang pinapak ko yung baka kasi ang lambot niya. So yun lang, aking ang review para sa aking pagkain kay Oliver's Goto. And
hope marami pa ako makain, ano. And then, thank you so much Kuya Oliver. Then, napakaya down to earth mo, dali mo malapitan or picture. So, yun. Overall, 4.5, pasado ang kapasarap. Bisitahin nyo Kuya Oliver's Goto. Ito lang yan sa Canon, Batangas. Thank you mga boss.